Okay, hello Aquarius. Ang basa natin ngayon para sa iyong Marso, no? Titignan natin ang sa pag-ibig mo at saka sa karera din, no? Titignan natin yan. So, welcome po sa Happy Angel Reading. Pa-support naman po ng ating channel by liking at subscribing dito po. Tignan natin ngayon ng energy mo na, no? Ng energy ni Aquarius. Itong, itong March, no? Tingnan natin yan. Let's see what's going on. Oh, may transformation tayo dito at some of you din parang the relationship is over. No second chance, grow, transform. What dead is dead. Parang mahirap nang isalba ang relationship na yan. Yan ang iniisip mo ba kay persons mo? O siya ang nag-iisip niyan? O sa tingin niya na parang tapos na kayo din? No? Tell us more. O, pero soulmate connection mo siya. This is a soul connection. May partnership tayo dito. Soul contract, life partner. Wow naman. May natapos na, pero meron ding union pa, no? Some of you nakipaghiwalay kay kay soulmate nyo. Kaya pala may dahilan. Codependency, it could be enemy or other woman involved. Look over your shoulder, ang sabi. May dahilan, may third party tayong nakikita rito. Aquarius, let me see more kay Aquarius. Oh, pero someone wanted to date you. Gusto niya makipag-breakfast sa'yo. Someone will, baka merong mag-invite sa inyo for coffee break or sabihin natin, may bago kang friend na darating, no? Potential na mag-heal sa'yo. Okay. So, let's see what's going on sa'yo. Codependent talaga, no? Sumisingit talaga ang codependent dito. Pero ito rin dahilan, no? Bukod sa babae, mabisyo pa, no? Okay, let's see kung anong feelings ng persons mo sa iyo, Aquarius. What's your person's feeling towards you? Oops. Tingnan natin ang feeling ng persons mo sa iyo, no? Feeling ng persons ni Aquarius. Star. Wow, star. Five of Wands. Three of Wands. Tower in reverse. Tower in reverse. Okay, at Ten of Swords. Anong action naman sa'yo? Action? Wow, King of Cups. Ganda. And then, Chariot in reverse. Bakit nag-reverse ang Chariot mo? The Devil. Obsessed na obsessed naman siya sa'yo, no? Papakita niyang addict siya sa'yo. And then, the Six of Wands. Wow, Ten of Pentacles. Kung mapapansin mo rito, maganda. Kaya lang, parang mabibigat ang bunot natin sa'yo. Parang roller coaster ang emosyon dito eh. Maraming gulo sa simula, pero may pagtatangkang ayusin niya, no? Parang gusto niyang ayusin. So, sa totoo lang, no, parang medyo sabog ang nararamdaman niya ngayon. Mixed signal kasi nga andito yung the star. Gusto ka sana niyang maging star, no? O parang sabihin natin, he's still hoping na maghihilang yung relationship. Pero nababara ng Five of Wands dito, which is competitive energy or internal conflict o pag-aaway. No? So parang gusto kanya pero feeling niya laging may gulo o kompetisyon pag ikaw ang involved. Siguro, maybe, syempre, siguro may pagka-flirty energy ka, parang gano'n, no? Parang gusto kanya, pero feeling niya laging may away, laging magulo. Aquarius. So, may waiting game dito, itong Three of Wands, no? Nagpapakita ito na nag-aabang siya. Pero dahil sa tower, dahil sa tower dito na naka-reverse, iniiwasan niyang mag-collapse ng tuluyan ang inyong relationship. Iniiwasan niyang mag-collapse to, no? Siyempre, kung anong meron na kayo, parang ayaw niyang mawala yon.
Takot siya matapos ang lahat ng sabihin natin biglaang pagbabago sa inyong relationship o bigla din yung pagbabago ng iyong nararamdaman sa kanya. Actually, napakasakit, nasasaktan siya, no? This is pain and burnout, ang Ten of Swords. Kumbaga, sabihin natin, sa dulo yung parang mabigat, no? Maaring pakiramdam niya yung sugat siya or sugatan siya o pagod siya sa sitwasyon ninyo. May pakiramdam ng betrayal o kaya naman ay parang feeling niya wala na siyang magandang magagawa kundi sumuko kahit ayaw niya, ano? Yan ang nakikita ko dito sa yan ang nararamdaman ko, ipinapakita ng iyong card. So, ang kanyang action is King of Cups, Chariot in reverse, the Devil, the Six of Wands, and the Ten of Pentacles. So, dito nagiging interesting ang basa, no? Dahil kahit magulo ang feelings niya, may intent siyang kumilos. So, andito ang emotional control. Gagamitin siya ng King of Cups energy. Susubukan niyang maging kalmado at itago ang totoong nararamdaman para hindi siya magmukhang mahina, no? Stuck siya but obsessed. Because ang chariot reverse, ito yung ibig sabihin walang malinaw na direksyon o nahihirapan siya mag-move forward, no? Ayan, nakikita niyo po ba? Pero dahil sa devil, hindi kanya kayang bitawan, no? Hindi kanya kayang bitawan. May toxic attraction o sabihin natin matinding attachment, no? Meron siyang nararamdaman na ganyan sa'yo. O matinding attachment siyang nararamdaman na parang addict siya sa'yo, no? So, kung makikita mo ang Six of Wands dito at ang Ten of Pentacles. So, sa huli, ang lalabas ng Six of Wands at ng Ten of Pentacles, ibig sabihin, ang action niya yung nakatutok sa pag-ayos para maging successful uli ang image nyo. O kaya ay para makuha ang stability ng pamilya long-term commitment, no? So, actually, mahal ka nito, gustong ayusin ang inyong gulo, pero ikaw parang parang ayaw mo na. Relationship is over or maybe your person doesn't want you anymore din. Pwede rin magkabaligtad ang energy, no? So, actually, nasasaktan siya at pagod na. Pero hindi kanya kayang i-let go dahil sa tindi ng attachment niya sa iyo, no? Which is the devil. So, ang gagawin niya yung susubukan niyang kontrolin ang emotion niya pero para maibalik ang success o stability ng relationship ninyo. No, kahit pa pakiramdam niya yung nawawalan na siya ng control. Pero ang card dito, no, meron ding dapat mag-ingat sa devil energy. Siguraduhin na ang pag-aayos ay dahil sa pagmamahal, hindi dahil sa obsessions o takot na mapag-isa, no, o hindi lang sa sex or something, no? So, parang nakikita mo rito, may Six of Wands, actually, he's very proud of you, no? Kasi nakikita niya parang family, sabihin natin na parang tingin niya you are home sa kanya, no? So, bakit siya nasa Ten of Swords? No, itong Ten of Swords gusto nating parang ito yung sabihin natin past wound yan, no? Maaring may mga sinasabi o nagagawa sa nakaraan na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya lubusan malimutan din, no? Hindi lang ito base sa pagod, ito rin yung sabihin natin sugat sa puso na sariwa pa rin sa paningin niya o maybe ang inyong relationship na nagkaroon ng agreement, something is about to end talaga. No, masakit pa sa kanya, masakit ang inyong paghiwalay, parang gano'n ang nararamdaman niya. Pwede rin sabihin natin miscommunication siya, no? May matinding hindi pagkakaunawaan na nagiiwan sa kanya ng pakiramdam na parang pinagtaksilan o hindi pinapahalaga ng nararamdaman niya. Kaya may Five of Wands, which means ito gulo to itong Five of Wands. Ito Five of Wands. Sabihin natin, gulo to, no? Sa unang spread mo rito, yung dahil hindi pa ilom nga ang sakit na to. So, ang bawat pag-aaway ninyo, gaano man kaliit, parang bumabalik sa luma at malalim na sugat na ito, no? Pero ang aha moment dito, kaya pala lumabas din ang devil dito, sa action niya, alam niyang nasasaktan siya,
pero hindi kanya maiwan-iwan dahil tali siya sa iyong emosyon o pagnanasa. Kumbaga isang cycle ito, eh, masaktan, magtatampo, pero babalik pa rin dahil hindi ka kaya niyang mawala. Nakukuha mo, hindi kanya kayang iwasan, hindi kanya kayang mai-let go, no? So, this person love you pero ma-ego lang ng konti, no? So, para malampasan mo rin yung paulit-ulit na sakit na nakikita natin dito, ah, so, magpreno ka ng konti, no? Mag-balance, ibig sabihin temperance. Kasi ang message dito, kailangan nyo ng patience at moderation. Huwag piliting ayusin ang lahat sa isang upuan lang habang mainit pa ang gulo, no? O mainit pa ang kanyang ulo, parang gano'n, no? So, ang action dito, yung temper your emotions, no? Kung dati parang bigla ka na lang sasabog kaya agad agad nagiging away, no? Susubukan makipag-usap ng mahinahon at hanapin ang middle ground. Hindi kailangan may manalo o matalo, kailangan may pag-unawa, no? So, maging brutally honest ka, no? Kumbaga oras na para i-clear out na usapan kasi ang kailangan tanggalin ang kasinungalingan o mga bagay na hindi pa gumagana sa inyong dalawa, no? So, ang actions dito na kailangan is magkaroon ka ng matapat na pag-uusap, heart-to-heart conversation, sabihin ng totoo kahit masakit. Ibig sabihin, putulin na yung mga lumang habit or issue na lagi niyong binabalikan pa. Mamaya, kinukulit mo siya sa ex niya, no? Na ayaw niya siguro rin yon at tapos na kasi yun, no? Parang ganon. So, bagong simula ang ibig sabihin. Pero kailangan ng malinaw na logic, hindi lang puro emosyon ang pagganahin, no? So, mag-focus ka rin sa stability at sa pag-alaga sa iyong sarili, no? Because ito yung energy ng pagiging grounded at mapag-aruga, no? Sa halip na mag-focus sa drama, mag-focus kayo kung paano maging komportable at safe sa isa't isa. So, ang action, ipakita ang pagmamahal sa gawa, hindi lang sa salita, no? Kung cross-watcher ang nanonood dito, no, ganun ang gawin nyo. Gumawa kayo ng routine na nagbibigay sa inyo ng peace of mind, no? Because ang Queen of Pentacles ay practical, kung ano na ang kailangan ng relasyon para maging matatag, no? So, nakita natin, para hindi na kayo paikot-ikot sa sakit, kailangan yung itigil ang sumbatan, no? Linawin ang rules ng relationship nyo, at bumalik sa pag-aalaga sa isa't isa ng practical na paraan, okay? So, iwanan din yung mga drama at simulan yung pagbabago ng pagbuo ng pundasyon na hindi madaling magiba, no? Dahil nga may tower tayo dito, no? Kahit anong anong oras, no? So, actually, baga ito rin, resisting of changes din ito, eh, no? Resisting of change. O siguro nag-aantay din siya na magbago ka o siya, kayong dalawa, no? That's what I've been seeing sa sitwasyon ninyo. Pero may potential sana ito, no? Pero parang ano siya, hindi naman sinasabing pero parang laging may drama daw. Pag kayong dalawa, parang laging may drama daw sa ano mo, sa sitwasyon, sa side mo, no? So, para hindi ka ma-drain at hindi maubos ang ano mo rito, ang energy mo, ah, wag ka munang magmadali rin na hanapin ang lahat ng sagot sa kanya, no? Kailangan mo ng solitude. At saka mag-reflect ka muna rin, Aquarius, tanungin mo ang sarili mo, ano ba talaga ang gusto mo, no? Nakikita mo bang sarili mo na sa ganitong cycle sa susunod na 5 taon? Minsan ng sobrang focus natin sa feeling ng iba, nakakalimutan natin ang sarili nating boses, no? So, hanapin mo muli ang sarili mong liwanag, no? Aquarius. So, mag-focus ka rin sa sarili at growth, no? Meaning, ito yung, at sabihin natin, ibuhos mo yung energy mo sa ibang bagay, sa trabaho, sa hobby, o sa pag-aaral. No, kapag ang buong buhay mo ay umiikot lang sa relasyong ito, doon ka mabilis ma-drain. Sa pag-focus sa sarili mong craft o goal ang dapat mong atupagin muna. So, nababawasan ang bigat ng emotional na gulo dahil
iba ka pang pinagkakabalahan na nagbibigay sa'yo ng other fulfillment pa, no? So, mag-set ka rin ng boundary at magpahinga, rest and recovery, action, huwag kang laging available para sa gulo o drama, no? So, kung nararamdaman magsisimula na naman ng Five of Wands, itong away, kumbaga, kumbaga lumayo ka na o kumbaga, wag na ano, wag nang bigyan pa ng ano, wag nang datungan, parang gano'n, no? So, ang susi para hindi ka ma-drain ay yung pagdistansya ng konti, no? Hayaan mo yung ang focus ay bumalik sa ikaw at hindi sa kanya. Kapag nakita niyang buo ka at hindi ka dumidepende sa bawat mood swing niya, may magkakaroon siya ng respeto sa boundaries. So, hindi mo obligasyong gamutin ang Ten of Swords niya, no? Itong Ten of Swords, hindi mo obligasyon yan. Ang kaya mo lang gawin ay ayusin ang sarili mong bakod or ang sarili mong space, no? So, napakaganda. So, titingnan din natin, Nak, ang iyong career. Let's see nga, iyong career. Yan naman natin. Hindi pa. Kuha pa tayo sa iyong pag-ibig. Pampaparating sa'yo. Ano pang paparating kay Aquarius? Pampaparating kay Aquarius sa Marso. Keep an open mind daw. Aquarius. Open mind. Release your ex daw, Aquarius. And kung may ex ka, no? Unrequited love daw, no? So, sabihin natin, wala kayong gaanong chemistry ng persons mo para, pero you have your own, ano? Pay attention sa red flag. Siguro, may mga red flag sa'yo, pero you deserve love. I think somebody will gonna ask you for a date dito, no? Na maaring maging healer mo siya, maaring makapagtanggal ng iyong heartbroken din, yung Marso. Yan, true love mo nga ang darating sa. O sabihin natin, this is real love din, no? And wag ka daw matakot umibig. It is safe for you to love na raw. So, accept mo na yung date na yan, nak, sa'yo, ha? Would accept that date. Kasi mukhang maayos yung persons na paparating sa. So, let's see what's going on sa iyong, sa iyong sa iyong career, no? Ano po ang paparating kay Aquarius sa kanyang career? Ano po ang paparating kay Aquarius sa kanyang career? Ano po ang paparating kay Aquarius sa kanyang career? Parang feeling mo, ha, hindi ka nabibigyan ng parang unfair, may konting unfairness tayong nakikita sa pagdating sa iyong work. O parang tingin mo hindi mo deserve yung trato nila. Pero nakikita natin, mayroong kayong company party ba ito? Parang may nakikita tayo, may celebrations ka rin sa work. Magaling, mabilis ka magtrabaho, alam mo yung no, parang magaling ka magtrabaho, pero mag-iingat ka dito sa Seven of Swords, so, no? Ito siguro yung yung parang feeling mo unfair, no? Parang ikaw lang yung give ng give, baka feeling mo ikaw lang nagtatrabaho, tapos sila naka lang, simple-simple lang na nakaupo, parang ganon, medyo may pagkawais. May nakikita tayo dito, mag-ingat din, baka may mawalan ng pera, or sabihin natin mawalan ng cellphone, or sabihin natin intendedly na parang ninakaw. This is also Seven of Swords. Yeah, pero nakita natin, masaya ka sa trabaho mo, pero a little bit unfair, no? So, makakaramdam ka rin ng happiness. Yan, accept mo na mayroong malaking pagbabagong magaganap sa iyong karera or sa iyong financial, no? Hindi mo mapipigilan itong tower na yan. Sabihin din natin, that will, tingnan natin after ng tower, oh, wow, lovers. So, kailangan mo daw gumawa ng isang matinding, ng isang desisyon, whether it's sa career mo, o sabihin natin parang regarding dito, kasi parang may mabubuking ka rito. Parang may makikita kang gumagawa ng mali, tapos na ano mo siya, parang nakita mo siya yung gumawa. Parang gano'n, no? Wow, Empress. Don't worry, kasi parang naman, nakikita natin, you're gonna be stable sa work na to. No?
Parang maganda naman yung napasukan mo o sa trabaho, 'no, pero meron kang parang dapat desisyonan, 'no? O hindi lang ikaw siguro, kayong mga boss siguro din, 'no? May dapat kang desisyonan daw dito, 'no? Ayan, alam niyo, medyo parang tingin mo medyo mabagal ang pasok ng pera sa'yo or sabihin natin may inaantay kang investment na medyo parang ang bagal, 'no? So, makikita natin dito okey lang 'yan kasi parang it's worth investing naman, 'no, sa Seven of Pentacles. So, tignan pa natin. Ayan, maybe to those who's dealing with Libra, Aquarius, Gemini din, nakikita tayo dito merong naka-focus sa'yo, ha, merong sabihin natin merong nag-oobserba sa'yo, 'no? Very focus ang pag-oobserba niya sa'yo. O sabihin natin na nakamata siya sa'yo, 'no? Nag-aalab yung mata niya, 'no? O baka makakuha siya ng sabihin natin negative vibe, parang gusto niya makapuna ng ano, ng ikakasira mo, kung ano yung weakness mo, may Gemini energy din dito. Hangman, the hanging man. Pa-reverse ang hangman mo. Parang di mo maintindihan, no? Parang medyo naguguluhan ka, so ipagpasa Diyos mo na lang sana, parang gano'n. Kaya makakaramdam ka rin ng Three of Swords dito, disappointment or argument, o sabihin natin disappointment nga sa trabaho din. Pero i-grab mo raw pero maraming opportunity na nag-aantay sa'yo, no? So, i-let go mo yung disappointment na yan, kumbaga hayaan mo na lang yan. Pero parang talagang masasaktan ka parang parang madi-disappoint ka rin talaga sa trabaho mo. Pero look at this, Wheel of Fortune. Napakaswerte mo actually. Swerte na siguro rin yung trabaho na yan. Kasi parang yan yung start ng pundasyon mo, nak, eh. Parang konting tiis lang, maaayos ang lahat, parang gano'n. Pero pinag-iingat ka rito sa ano, na parang may magnanakaw or sabihin gagawin na masama sa'yo or sabihin natin na nakawin ang idea mo tapos siya ang makakakuha ng credit, 'no? Kumbaga, yan din pag-iingat din, 'no? Pero ang ganda ng opportunity mo, sa career. Very lucky ka this March actually. You're so lucky this. Wow, Two of Cups. Somebody will ask you a date, nakatrabaho mo na. You're full of resources actually, 'no? Kumbaga, walang dahilan para sabihin natin maging unsuccessful ka sa endeavor mo ngayon sa career mo. Kasi you're full of resources. Napakadami ng connection mo, ng resources mo, pati skills mo, pati mga experiences mo. Actually, because the magician is dito, magagamit mo daw lahat yan sa iyong tinatrabaho ngayon. So, parang magiging matatag ka dyan, no? Because the Empress is here. Parang yan din yung sabihin natin. O sabihin natin kung nagbi-business ka, no? Magiging matatag yung business na yan, no? Sa simula lang talaga medyo mahirap, dahan-dahan nga, sabihin natin, ayan, no, because the Seven of Pentacles. Pero that is worth investing, no? Kung project ba yan, o sabihin natin kung business venture ba yan, na inaantay mo, no? Do not give up, ibig sabihin. Wag mong hugutin, wag mong tanggalin, wag mong putulin. Ibig sabihin, mag-wait ka lang ng konti dahil meron kang wheel of fortune dito. Siguro yan yung kinaka-disappoint mo, ang tagal dumating o sabihin natin nagpautang ka, hindi bumabalik pa, 'no? Just wait, tubuan mo. 'No, parang maganda. So far maayos ang nakikita natin dito. Eight of Pentacles, talagang ginagalingan mo rin ang trabaho mo. Wow, Hierophant. You're gaining new wisdom diyan, 'no, sa trabaho mo. Masaya ka naman sa trabaho mo. The Sun, ayan na raw yung parang ano, parang that is your turning point, 'no? Parang yang trabaho na yan, konting tiis lang because maraming mangyayaring good things sa'yo. There's a lot of opportunity. Siguro baka ma-promote ka diyan, 'no? So magtiis ka lang daw sa ano na yan, sa trabaho na yan, 'no? Huwag kang gi-give up right away. Okay, so kuha tayo ng angel guidance ng sinong archangel ang wow, gentleness daw sabi sa'yo. Sabi ni Archangel Saldapon, be very gentle with yourself at this time. Surround yourself with gentle people, situations, and environment.
Sabi ni ano 'no, ibig sabihin paligiran mo yang sarili mo ng mababait na tao 'no. Comfort, ayan, sabi ng Archangel Azrael, "I am with you in your time of need, helping your heart to heal." Talagang talagang tinutulungan ka ni Archangel Azrael sa mga broken-hearted, sa mga nagpuputol ng koneksyon, sa may separations. You deserve love, huwag kang mag-alala, pumapana na si Cupido sa'yo. Sa hirap na dinadanas mo ngayon, actually, sa Archangel Azrael, kasama mo siya. Especially yung mga nag-break up, no? Ayan. Tinutulungan gumaling ang puso mo raw, ang sabi rito, Aquarius. Get some message from the universe. Give thanks daw, ang sabi. Give thanks for the blessing of love soon to come your way. Ito na, tinutulungan ka talaga ni Archangel Azrael. No? They're soon to come your way daw. Know that you deserve to be and have all that your heart truly desire. No? Try to attach with nature din, no? Ayan, tignan mo, kinikis niya yung puno, no? There's a lot of things na maganda pag nagre-recharge kayo, kahit hawakan nyo lang yung puno, no? Mari-recharge po kayo, and that will help your energy, no? Know that you deserve to be and have all that your heart truly desires. So, give thanks, no? Because there's a blessing daw. Baka ang next mong boyfriend na or next na girlfriend mo is really meant for you, no? So, release mo na yung ex mo, hindi mo na dapat siya, iyakan pa, sabi. But you have your own free will, no? But all we have. So far, nakita natin, maayos. No? Pag kayong dalawa nagkasama, tingnan. Synchronicity, may sign na darating, na yung divine soul counterpart mo. Relationship is blessed with amazing moment of synchronicity. So, baka maraming sign, baka may bubuyog kang makita, may makita kang mga coin or feather, no? Means na andyan na yung divine counterpart mo, no? Baka andyan na yung persons mo, no? Paparating na siguro. Naayos na ng universe para dating. Kaya it's safe for you to love, ha? Wag kang union. Ayan, may union ka, my goodness. Ayan na, darating ang talagang divine soul counterpart mo. The union is divine soul counterpart is a miraculous event that begins when you least expect it. Huh? Okay, that's nice. No? Yan na, magandang reading mo na. So, expect mo na darating ang divine soul counterpart. Ito na rin siguro yung last mong magiging shota. And this is true love. And true love a while ago. Kaya andito ang true love. Oh, ayan. True love, this is a romance of a lifetime. So, siya na nga. Rin talaga. May soul connection kayo dati, no? So, pay attention sa no, sa mga synchronicity na sa paulit-ulit mong nakikita, no? Ibig sabihin, that's the sign na ang persons mo is ayan na, o ang persons mo is that persons na yan. Ang persons na yan yung last mo, no? Okay, so thank you so much and God bless you. I love you. Pahingin naman po ng like and hype dyan, no? At pa-share na rin po ang ating video. Marami pong salamat. Support niyo po ang ating channel. Thank you so much and God bless you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck,
hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out. A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but